Good morning. Halika't magsama niyo ako magtapon ng basura. Ngayon, pakita ko to sa inyo. Hawak ang camera para madali sa akin. Well, madali sa inyong madali niyo makita. Tinatali ko yan para hindi mabuksan ng raccoon. Yan. Tapos, kukunin natin ito. Yan yung green. Ang green, ibig sabihin, yun yung mga composable, mga nabubulok, mga pagkain. Pwede rin yung shredded na mga papel, mga recyclable na magiging pataba. Yun. Marami pa akong pwedeng sabihin pero alam niyo naman, there. May hula ba kayo kung ano yan? Ngayon, kailangang isipin ninyo na you have to watch for yung weight, yung bigat niya, kasi hindi kailangan sobrang bigat. Anything na 40 pounds above, siyempre tatansyahin nyo rin. Anything talaga mabigat na sa kanila yung 40 pounds, hindi nila kukunin yan, hindi nila pipikapin. Kaya importante na less than that. Kung 20 pounds, 30 pounds, tayong mga Pilipino kasi mabibigat yung mga pagkain natin. Alam niyo yung mga prutas, mga hindi naubos na mga pagkain, di ba? Kung may hindi na isang linggo nang hindi nakain, mabibigat yung mga yun, di ba? Unlike yung ibang mga kultura na ang pagkain lang nila sandwich, cheese, maybe a little bit of pasta, ganoon, spaghetti. Excuse me. Kaya tayo may mga sabaw, may mabibigat na buto ng karne, buto ng mga karne, yung ganoon. Ang kagandahan nga pala ng winter, nako, heto naman ako nalawig. Kagandahan ng winter, yan hindi babaho, walang langaw, at tingnan nyo naman, sa winter, magagawa nyo ba ito? Sa summer. Ito ay mga siguro ito yung mga siguro looks like mga prutas na hindi na naubos, kaya tinapay na inamag na, kaya totoo yung sinasabi nila na napakaraming nawe-waste na food dito. Now, sa amin naman talaga, iniisip talaga namin yun na makatipid, pero hindi may iwasan hindi may iwasan, lalo pat may piging na nangyayari, di ba? Thanksgiving, Christmas, at birthdays, okasyon, anniversaries, bagong taon, yung mga ganun, di ba? I'm sure nakaka-relate kayo, pero hindi dapat excuse nga yun, pero nangyayari. Kaya ito, hindi to madalas, pero look at that. Hindi niya magagawa yan kung summer, kasi malambot lahat yan. Siguro nag-uus yan yung sabaw, di ba? At ito hindi ako ganyan magtapon, pinapakita ko lang sa inyo so you get an idea kung gaano katigas dito dahil sa sub-zero na temperature dito sa Canada, even dito sa North America, sa US din, ganyan. Now, may mga syudad na marami talagang raccoon, mga critters, mga possum, mga skunk, mga nocturnal na mga hayop na sa gabi lang lumalabas at nanginginain, pangunahin ng raccoon. Hindi nyo pwede sila na saktan dito, lasunin, pabayaan nyo lang. Kaya kayo mag-adjust, isara ito. Sa ibang mga bahagi, meron pang pinakamalaki na mga nanginginain yan, which is yung mga bears. Doon kayo mag-iingat kasi pwede kayong atakihin nun talaga. Kaya delikado. Sa mga bear areas yun, may mga bear countries, mga lugar. Dito sa Kalakhan, Toronto, wala na sa amin dito. Ang tawag kong bear ay yung raccoon. Kaya
Ito, tingnan natin. Ngayon, bubuhatin ko to. And alam ko na ito ay may kabigatan, pero hindi siya 40 pounds. Matatansyon nyo na yun eh. Ito, siguradong mas magaan ito. Ayan o. Ito, I would say, yung pinakamabigat 30 pounds. Yan. Ganyan. So, ready na ito. Dadalhin na natin sa kurbada. Pero sa ngayon, ilalagay ko muna dito. Diba? Yan. Diyan. Tapos, ito namang recyclable. Lalagay natin. Kailangan i-wiggle nyo eh. Kasi minsan, pag nakadikit at tinaktak ng basurero, nakadikit pa rin. Hindi nila pipikapin yun para ilatapon doon. I got news for you. Baka hindi nyo alam. Hindi lahat ng plastic recyclable. Hindi lahat ng tingin yung recyclable ay recyclable. Pero nilalagay nila doon. I don't wanna get into the mga conspiracy na yun. Pero totoo yun kung isa-search ninyo. Kaya tayo ay nalalason ng isipan na feeling good tayo na nakatulong tayo sa environment kasi nagre-recycle tayo. Pero ang katotohanan nun, konti lang ang nare-recycle natin sa dito. For example, may nakalagay itong recycle. Diba? Right there. See that icon? Ayaw kung kita ninyo. May icon dito na recycle. Alam niyo yung parang triangle. Meron yan. Pero titingnan ninyo yung numero. 1 and 2 I believe is recyclable. Pero may mga numero doon sa loob ng triangulo na yun, icon ng recycle. Na 3, 4, 5. Yun mga hindi recyclable. Pero under sila sa isang logo na recyclable logo, di ba? Kaya sino magbabother na tingnan isa-isa yon? Well, maybe posible yon, pero ang mga karamihan ng mga tao hindi alam yon. Kaya tapon lang sila ng tapon lang nilang recyclable, not knowing na meron dong numero na sinasabing hindi to recyclable. So anong conspiracy doon? Well, pabor yun sa mga taong gumagawa ng plastic, knowing na hindi masisilip sila lalo ng mga tao. Hindi sila masisisi sa pagpulot ng ating kapaligiran dahil akala ng mga tao nagre-recycle sila dahil recycling icon. Pero kung titingnan nyo mabuti, hindi siya recyclable. Yung iba talaga mahirap recycle kahit yung ibang certain na kailangan magdaan pa sila ng maraming proseso. Kaya hindi sila mga tao recycle, then you get back that same product na nakakatulong sa environment. Yeah. See this one here from PC, which is Presidential Choice. I think Canadian made yun. Ba't tayo napunta nito sa recycle? Meron to, pero as much as possible, kung makakatipid kayo ng tatlong recycle kami, tapos dalawa nito, lagay ko nga kayo dito. Dali para makita nyo. How about dito? Dito kayo. Wag lang kayong tatakbo. Yan. Gagawin lang, makapag-vlog lang nakikita ko ni Mrs. How about dito? Yan. Okay, yan. Tapos okay, dito ko ilalagay yung yung natitirang recycles. Dali. Kabigatan na sila. Okay, taas ko pa. Yan. Okay. Well,
Oh. Naalala niyo yung pumunta kami sa saan to? Sa trailer ng ninong ko, di ba, ng summer tsaka yung late summer yon. At maybe yung sa fall din, early fall. Well, ito yung gamit nila na pangontra ng lamok. Kasi pag sinindihan nyo itong dulo, hindi siya naglalagablab, hindi siya umaapoy. May baga siya na dahan-dahang kumakain dito sa karton. Pero nag-iwan lang ng baga sa brim, dito sa dulo, sa gilid, tapos usok na makapal. Ayaw ng lamok yun, di ba? Kaya ito yung iniipon nila. Isa pa, pwede rin itong i-recycle. Anything na kahon, karton, ito, pag pinilas nyo yan at nilagay nyo sa recycle ninyo, sa compost ninyo, mabisadong patabarin ng inyong halaman ngayong summer na darating, sa darating na summer. Kamatis nyo, hardin ninyo, mga gulay, di ba? Okra, pampalaya, sa inyong mga magagandang halaman. Ito yon. Kaya kapag dating nun, magtatanim tayo ng marami. Kaya tatabi ko to. Pero yung iba, ito pwede rin to ilalagay ko na dito. Tsaka ito, yung mga soda, tinatanggal nila itong ring kasi ito yung purong aluminum. Hindi ako nagbebenta nito, pero kung gusto nyo ibenta, carefully natanggalin nyo ito, yung tab, di ba? Pag natanggal nyo carefully, sana focus ito, ipunin nyo ito. Yung ate ko, yung sister-in-law ko, meron ito isang bag, punong-puno nito, mahal ito. Ito ang pwede nyo ibenta. Kaya kung sa inyong lugar o sa workplace nyo nabebenta to, which is hindi na lingid sa kaalaman ng karamihan sa inyo at nagbablog nga kayo nito, diba? Tanggalin nyo rin ito kasi ito yung importante. Ito yung mahal. Ito yung iniipon ng lahat. Kasi purong aluminum. Kaya search na lang online. I'm sure na marami information tukol dito. Okay? Hindi ako nag-iipon ito. Kaya, pero hindi natin alam. Baka next time, sa ibang araw. Home Depot. Ito hindi namin dinadala sa kurbada. Ito pang sariling sa loob lang ng bahay. Ito talagang tinatanggap nila. Yung town itong tinatanggap. Kaya pag nasira to, nagka-crack, dalhin nyo lang sa town, bibigyan kayo ng panibago. Brand new. Okay?